Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Muli po ay welcome sa ating Sunday online worship service para sa araw na ito ng February 15. Kami po mga kapatid ay nagagalak sa muli ninyong pagdalo sa ating pagtitipon na ito. Natutuwa kami dahil palagi ninyong sinusubaybayan at sinusuporta ng ating gawain dito. Tunay na isa pong biyaya na sa kabila ng ating mga distansya at kalagayan, tayo po ay pinag-iisa ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikisa, sa inyong panonood, panalangin, pagbabahagi ng ating mga aral, at maging sa inyong mga tulong na kusang loob ninyong ipinibigay para sa pagpapatuloy ng gawain ito. Ang gawain ito, primarily ay tinataguyod ng Believers in Jesus Christ Congregation. Dahil sa tulong ng mga kapatid, na ipagpapatuloy natin ito at patungo na nga tayo sa halos sa ikapitong taon ng ating broadcast mula nung sinimulan natin ito nung 2020 nung mag-lockdown dito sa Pilipinas. So ang bawat suporta ninyo mga kapatid ay bahagi ng mas malawak na layunin. Ano ang layunin? Ang maipahayag natin ang Ebanghelyo, maipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos sa mas marami pang mga tao. Naway gantimpalaan kayo at pagpalain ng Panginoon sa inyong ginagawa. Sa pagkakataong ito mga kapatid, dumako na po tayo sa ating lesson at ang pamagat po ng lesson natin ay kung walang pagkabuhay na maguli, walang saysay ang lahat. Ang mga versyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito na po mga kapatid ang ating pang number 13 na lesson sa ating ginagawang serye na pag-aaral sa sulat ni Pablo sa Unang Korinto. At ang ating coverage ngayon ay ang Unang Korinto 15:12 hanggang 23. Mga kapatid, ang naunang mga talata dito sa chapter 15, lesson natin na nakaraan, verse 1 hanggang 11, ipinaliwanag ni Pablo ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay muling binuhay. Yan ang gospel, mga kapatid. Hindi tungkol sa mga pangarap natin sa buhay. Hindi tungkol sa mga pagkakasakit natin, paggaling natin. Yan ang pangunahing hindi dapat mawala. Kaya nga alam niyo mga kapatid, may Santa Cena, di ba? Kung tawagin. Palagi natin ginagawa ang hapunan ng Panginoon. Kasi unang-unang utos ng Panginoon yun. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Bukod doon, ano ba inaalala natin kay Kristo? Pag nagsasanta siya na tayo, mga paghihirap niya, namatay siya. At inilibing siya. At muling nabuhay, umakyat sa langit. Di ba? Yan mga kapatid. Yung pagkakyat niya sa langit. Yung resurrection na pag-uusapan natin. Di ba? Sinaksihan yan ng mahigit 500 mga kapatid. Mabigat yun ang eyewitness mo. O ang eyewitnesses mo, mahigit 500. Isang pirasong eyewitness na hindi nagsisinungaling. Na pinatunayan sa hukuman ng tao at napatunayan na hindi siya nagsisinungaling. Tanggap na yun para makonvict yung sino may nakatemanda. Di ba? Eto, mahigit 500 na nakasaksi ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. So yun po mga kapatid. No? Kaya nandito mga kapatid sa pag-aaral natin ngayon, sa verse 12 hanggang 23, haharapin ni Pablo ang isang malubhang problema sa iglesia ng Korinto. May ilan kasi noon na naniniwala nga kay Kristo, ngunit itinatanggi ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na bubuhay lahat ang mga patay. Ibig sabihin, pag namatay tayo, tapos na ang lahat. Tapos na ang kasaysayan natin. Wala nang after death na buhay. Dito mga kapatid, ipapakita ni Pablo, makikita natin na isang katotohanan na hindi natin pwedeng takasan. Na na kung aalisin natin ang doktrina o aral tungkol sa pagkabuhay na maguli, guguho ang buong Kristiyanong pananampalataya. Mababaliwala. Kaya lesson natin, kung walang pagkabuhay na maguli, walang saysay o walang kabuluhan na lahat. Ang lesson natin sa tatlong bagay lamang. Maiksi lang ito. Kasi alanganin ni Doktong yung susunod na talata after ng 23.
Pero tungkol pa rin yun sa pagkabuhay na maguli. Kaya hanggang ano lang tayo, verse 23. Sa unang bahagi ay yung mapanlinlang na paniniwala. Pag sinabi mapanlinlang, madaya, di ba? Ikalawang bahagi, kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ang lahat. At ang ikatlong bahagi, yung huling bahagi natin ngayon, ang katiyakan ng katotohanan. O, dito na tayo mga kapatid. Sa unang talata, at kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli na mga patay? Yan yung mapanlinlang na paniniwala dito. Yung maniwala ka na walang pagkabuhay na muli o wala yung tinatawag na resurrection of the dead, na hindi totoo yan. Mapandayang paniniwala yan, maling paniniwala yan. Hindi nila itinatanggi yung ilan dyan sa mga taga-Korinto tungkol kay Kristo na nabuhay siya muli. Kasi parang sinasabi nila, si Kristo yan, special yan, nabuhay siya muli. Pero yung the rest na mga namatay na, hindi na mabubuhay na muli yan. Para baga pag namatay tayo, pop, tapos na lahat. The end. Di ba? Ang pagkabuhay na maguli na nabanggit ni Pablo rito, hindi lang yung sa isang grupo, kundi lahat ng mga tao. Darating ang panahon na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. At sa pag-aaral natin ng Biblia, mga kapatid, lumilitaw parang 2 beses. 2 beses magkaganap ang pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli sa walang hanggan yan, ha? Yung unang pagkabuhay na maguli, yung mga Kristiyano muna mabubuhay. Sa pag-aaral natin ng Revelation, after 1,000 years, na nabuhay na maguli at naghari ang mga Kristiyano dito sa daigdig na kasama si Kristo, ay magkakaroon na ng general resurrection. Lahat ng hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, mabubuhay na maguli para hatulan na. Titingnan na kung sino yung pupunta sa dagat-dagatang apoy. Di ba? O gano'n yan. Parang shortcut na yan. May mga lesson tayo sa Revelation tungkol dyan. Marami tayong lesson tungkol dyan. Pero dito, ang banggit ni Pablo, may mga naniniwala na kahit anong klaseng pagkabuhay na maguli, wala. Si Kristo lang ang binuhay na maguli. The rest, wala. Hindi totoo. So, mapanlin lang na paniniwala yan. Sabi pa ni Apostol Pablo, yung logic ni Pablo yan, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Yan ang lohika ni Pablo. Parang sinasabi niya, ang katunayan na mayroong resurrection of the dead, binuhay nga si Kristo. Kaya kung kayo naniniwala na si Kristo yung nabuhay na maguli, dapat ninyong paniwalaan na si Kristo o ng ibang mga taong namatay, darating ang panahon, mabubuhay na maguli. Ngayon, bakit ba nagkaroon ng paniniwala yung mga taga-Korinto na ganyan, na meron pa ng mga, na si Kristo lang pala ang bubuhayin maguli at nabuhay na nga, at ang the rest ng mga namatay na mga tao ay hindi na magkakaroon ng resurrection. Hindi na magkakaroon ng resurrection. Posible kasi mga kapatid, impluensya ng mga Saduceo. Alam nyo sa relihiyon ng mga Hudyo, merong 2 pangunahing sekta ng Judaism noong unang siglo. Ang mga Pariseo at ang mga Saduceo. Para silang mga Hudyo. Para silang sumusunod sa Old Testament. Kaya lang pagkakaiba nila, yung mga Pariseo naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. Pero yung mga Saduceo, paniniwala nila, walang pagkabuhay na maguli. Pag namatay tayo, todas na tayo. Di ba? So, yun ang possible. Na may mga Hudyong Saduceo na na-convert sa Christianity, dala-dala pa rin yung aral na ganon. Possible na yun ang impluensya. Possible din kung bakit nagkaroon sila ng paniniwala, yung iba dyan na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kasi yung mga pagano, wala namang paniniwalang ganon yung iba . Lalo na hindi nila pininiwalaan na si Kristo yung nabuhay na maguli. So dito mga kapatid, sa talatang ito, ay ang argumento ni Pablo, si Kristo man ay hindi muling binuhay kung walang resurrection of the dead. At yung pagkabuhay na maguli ni Kristo, paulit-ulit niyang babanggitin yan para patunayan na merong ang pagkabuhay na maguli. Mamaya, marami pa mga talata na babanggitin niya yan. So yan yung unang bahagi. Merong mapanlinlang na paniniwala doon sa lugar na yon. Yung susunod na bahagi mga kapatid ay sinabi ni Apostol Pablo, kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan na lahat. So binabanggit na naman yung pagkabuhay ni Kristo. Major doctrine yan . Yan ang paniniwala na wala sa Islam. Yung paniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli.
Kasi, bakit ko nasabi? Kasi hindi sila naniniwala na si Kristo napako sa krus eh. O paano naman nila paniniwalaan na buhay na maguli? Hindi nga sila naniniwala na namatay si Kristo sa krus eh. May Kristo sila, may Jesus Christ sila. Kaya lang, yung Jesus Christ nila ay hindi katulad ng Jesus Christ na Panginoon natin na nakasulat sa Biblia. Si Yesu Kristo na Panginoon natin na nakasulat sa Biblia ay namatay sa krus at nabuhay na maguli. Mahalaga yun. Sapagkat, sabi nga rito, kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ang lahat. Tingnan ninyo mga kapatid. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Kaya nasabi natin sa title, kung walang pagkabuhay na maguli, walang saysay ang lahat. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan itong pangangaral na ginagawa ko, maging pangangaral na ginawa ng mga apostol. Yung mga sulat nila, walang kabuluhan yan. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, yung pangangaral, ang aming pangangaral ng mga apostol, walang kabuluhan. At inyong pananampalataya natin, na niyakap natin, at niyakap pa, pinaglaban hanggang kamatayan ng mga nauna sa atin. Wala rin pala kwenta yun, mga kapatid. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay. Kaya napakahalaga, di ba? Yung katotohanan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa Kristo, major doctrine yan, mga kapatid. Sumunod na talata. At kami, ito pa, at kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos. Sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Nakita niyo? Lalabas pa mga kapatid, mga sinungaling sila, yung mga apostol. Mga bulaang saksi daw eh. Kung hindi totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kasi yan ang major na ipinangangaral nila. Binabalita nila si Kristo namatay sa krus, pero nabuhay na maguli para iligtas tayo. Kaya manampalataya tayo. Kung walang pagkabuhay na maguli pa na, ibig sabihin mga sinungaling sila. Sinungaling ang Biblia. Sinungaling kiniklaim natin salita ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid yung aral na yan, na si Kristo ay muling binuhay. So yun po mga kapatid, kasama yan sa major doctrine ng Kristyanismo, yung pagkabuhay na maguli. Sumunod na talata, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Inulit-ulit ni Pablo. Bakit niya inuulit-ulit yan? Hindi dahil mahina ang kanyang argumento, kundi pabigat ang kanyang suporta rito, mga kapatid. At yung topic kasi ay critical. Napakahalaga yung katotohanan na yan. Ayaw ni Pablo na ang sino mang Kristiyano ay maniwala na walang pagkabuhay na maguli. Ayaw ni Pablo na maniwala na si Kristo ay hindi nabuhay na maguli. At walang pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga mananampalataya at maging ng mga hindi mananampalataya. May resurrection kasi. No? Ito pa, mga kapatid. Sumunod na talata, verse 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, inulit na naman, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ano kayo, kung walang kabuluhan pananampalataya, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. No? Isipin nga ninyo, walang pagpapatawad ng kasalanan kung hindi nabuhay na maguli si Kristo. Kahit dumanak pa ang dugo sa krus ng Kalbaryo, kahit namatay si Kristo, kung hindi siya na muling nabuhay, hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil sabi, kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan. So, napakahalaga, di ba? Walang tagumpay, bigo ang Panginoon sa Kristo kahit namatay siya sa krus kung hindi siya nabuhay na muli. Kaya napakahalaga aral yan. Kaya lalong pabigat na pabigat yung argumento ni Pablo, di ba? At sa mga susunod pa, mga kapatid, lalong magiging mabigat pa sa susunod na talata kung si Kristo ay hindi muling binuhay. Tingnan nyo, sa verse 18. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Ganun nga, mangyayari yan, mga kapatid.
Hindi tayo mapapatawad sa kasalanan natin kung hindi nabuhay na maguli si Jesus. Pag hindi tayo napatawad, wala. Mauuwi sa wala ang lahat. Napahamak tayo. Mapapamak. Pati tayo na mamamatay pa lang. At yung mga namatay na kay Kristo, mapapahamak tayo. Napahamak na iba, di ba? Hindi na tayo makikita, mga kapatid, pagkatapos ng buhay nito. Kung hindi si Kristo ay nabuhay na muli. Ibig sabihin, walang muling pagkabuhay, ang mga nananampalataya, wala nang pag-asa. Wala na tayong pag-asa. Ano ba asa mo? Kung wala na. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, konektado yung pag-asa natin yan. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Isipin nga ninyo. Walang pagkabuhay na maguli. Si Kristo hindi namuhay na maguli. Ano pag-asa natin kay Kristo? Hindi lang sa buhay nito. Lord, tulungan mo ko sa negosyo ko, sa mga pangarap ko. Paggalingin mo ko sa sakit. Puro panlupa lang yan eh. Di ba? Pag gano'n lang daw ang ating pag-asa, puro material, pangangailangan. Ano mangyayari sa atin? Tayo ang pinakakawawa. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Tayo pinakakawawa sa kasaysayan, mga kapatid. Maraming mga Kristiyanong namatay ng dahil sa pananampalataya. Kung walang pagkabuhay na magaling, kung gayon walang kabuluhan ng pagtitiis, walang kabuluhan ng sakripisyo, mga pagdurusa na dinanas at dinaranas ng mga Kristiyano hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang ating pagsunod, ang ating pagtanggi sa kasalanan, ang ating pagharap sa pag-uusig, yung pagbabagong buhay natin, ang ating pagtalikod sa mga masamang bagay natin noon. Abay mga kapatid, magiging isang malaking pagkalugi. Ang dami nating sakripisyo eh. Sa buhay, ang dami nating iiwan na hindi natin dapat isabuhay. Pero sinacrifice natin yun. Para masunod lang natin si Kristo. Yung pala malulugi tayo bandang uli. Bakit? Di pala nabuhay na maguli si Kristo. Nakita nyo. Pero ang katotohanan, nabuhay siya maguli. Alam niyo mga kapatid, sa ganyang kalagayan, kung si Kristo hindi muling nabuhay, o kung sa buhay lamang na ito tayo aasa kay Kristo, pinakakawawa tayo sa lahat ng mga tao sapagkat isinuko natin ang lahat para sa isang pag-asang natatapos lamang sa kamatayan. Sipin nga, alam natin, di ba? Lahat natatapos pag namatay tayo. Ibig sabihin, doon na matatapos ang lahat. Abay, alam nyo, maraming paksa na tinalaki si Pablo tungkol dyan. Sa ibang mga talata yun. Sa mga next lesson natin. Kasi napakahaba niya mga kapatid. Chapter 15, tungkol sa pagkabuhay na maguli, dinidiscuss yan. Ito, nasa ano pa lang tayo, verse 23 tayo matatapos, hanggang 58 yan. Kung tama magkakatanda ko, verse 58. Nakakita nyo, kung si Kristo hindi maling binuhay, kung ang kamatayan ng huling salita ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi lamang mahina. Hindi lamang mahina ang pananampalataya natin, pati ang mga aral, kundi walang saysay. Kaya nga mga kapatid, ang ating pag-asa kay Kristo ay hindi lamang sa buhay na ito. Tayo ay sumasampalataya kay Kristo hindi lamang upang magkaroon ng pagbabago ngayon. Hindi lang yung ngayon, hindi lang dito sa earth, kundi dahil nananampalataya tayo na merong pagkabuhay na maguli at merong buhay na walang hanggan. At ang pinakamatibay, pinakakongkreto at pangunahing ebidensya ng pag-asang ito, pag-asa natin yan, yung resurrection. Ano ebidensya? Ang katotohanan si Kristo mismo ay muling binuhay mula sa mga patay. Kaya mga kapatid, sa ating pagiging mananampalataya, suriin natin ng mabuti ang ating kalagayan sa harap ng Diyos. Ano ba ang pangunahing layunin natin kung bakit natin niyakap ang pananampalataya at aral ni Kristo? Bakit mo ba tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? Baka iniisip mo yung mga kaginhawaan lang dito sa lupang ito, sa mga material lamang. Kapatid, nagkakamali tayo pag ganun. Dahil sabi, kung para sa buhay lamang na ito tayo umaasa kay Kristo, kung para dito lamang, tayo sa lahat ng mga tao ang pinaka-kawawa o kahabag-habag.
Nakita niyo mga kapatid. Kaya mga kapatid, baguhin natin ang ating mentality. Ang pag-asa natin kay Kristo ay hindi lamang sa buhay nito, kundi higit sa lahat sa pagkabuhay na maguli. So yan pa mga kapatid, kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ang lahat. At yung susunod, yung huling bahagi ng ating aralin ngayon, ay ito number 3 natin, verse 20 hanggang 23. Ang katiyakan ng katotohanan. Ito mga kapatid, dito ngayon ay magaganap ang napakahalagang pagbabago ng daloy ng pangangatwiran ni Pablo. Tingnan nyo, parang bigla siyang kakambyo. Pero may kaugnayan pa rin doon sa paksa. Kasi parang yung Roman number 2 natin, verse 14 hanggang 19, talagang pinatutunayan niya. Sinasabi niya, pag walang pagkabuhay, wala. Negative di ba? Pag walang pagkabuhay talaga. Parang madilim ang yung paligid. Ating gabi, walang hanggan. No? Ngayon, mga kapatid, matapos niyang ipakita kung gaano kawawa ang kalagayan ng mga mananampalataya kung walang pagkabuhay na maguli. Dito ipahayag naman niya ang dakilang katotohanan. Katotohanan ng pundasyon, di ba? Ang katiyakan, na totoo yan na may pagkabuhay na maguli. Sa susunod na talata, siya namang ikatlong bahagi ng ating aralin ngayon. Ito mga kapatid, ang katiyakan ng katotohanan. Ito, matibay na pundasyon natin ito. Sabi niya, subalit ngayon, nakita niyo, ibig niya contrast to doon sa una niyang mga sinabi. Ito yung mga salitang panlaban. Panlaban yan doon sa naunang mga talata. Di ba? Yung tungkol doon sa, balikan natin, yung tungkol doon sa, kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ng lahat. Binabanggit niya yung mga yung mga mangyayari. Di ba? Binanggit niya yung mga mangyayaring hindi maganda kung walang pagkabuhay na maguli. Kaya ito, dito siya nagsimula. So, valid ngayon. Panlaban yan sa mga naunang mga talata. Binaliliwanag ni Pablo na kung walang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan ng pananampalataya, yung paliwanag niya noon, di ba? Yung nakarang mga talata. So, valid ngayon. Hindi ito haka-haka. Hindi ito isang teorya. Ito'y katotohanan. Paano niya pinatutunayan yan? Ang sabi rito, mga kapatid, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Yan ang pundasyon ng ating pananampalataya. Binuhay na maguli sa mga patay. Na siya ang unang bunga ng mga namatay. Tingnan niya, mga kapatid. Kung hindi mo uungkatin na mabuti yan parera lang yan. Parang maunawa naman natin. Pag sinabing unang bunga, pag una, may kasunod, di ba? Pero mas maganda may paliwanag ko sa inyo yung lalim nito sa theology, di ba? Sa biblical ng salitang unang bunga. Ano ba ibig sabihin ng unang bunga? No? Sa kautusan ni Moses, mga kapatid, may tinatawag na handog ng unang bunga. Yan yung sa English, first fruits. Unang bunga, kapag nagsimula ang anihan, harvest season. Nagsimula, yung unang-unang bahagi niyan, ng ani. Kung ano bang produkto yun, kung ano bang prutas, gulay, o ano ba yan, trigo. Sa kautusan ni Moses, sinutos ng Diyos na ihahandog ninyo sa Panginoon. Yung mga unang bunga. Yung unang bunga ay yung unang bahagi ng ani. Inaalay nila sa Diyos. Tanda yun na kanilang pananampalataya na darating pa ang mas marami. Kasi unang bunga lang yan. First harvest lang yan. So, handog sa Panginoon. Paano yung handog yan? Sa templo, tabernakulo, ni Moises. Hindi yun ang unang buong ani. Yung first fruits lang yun. Yun ay paunang bahagi lamang. Ngunit, ang pag-aalay ng unang bunga ay katiyakan na may susunod pa. Nananampalataya sila na may susunod pa. Ikaw magsasaka. Mga pananim mo yan, bibigay mo ba yung unang bunga? Yun yung mga magaganda Bibigay mo yun dahil meron kang pananampalataya, susundan ba yun na mas marami kaysa doon sa ibinigay mo? Handog yun, pasasalamat sa Diyos. Okay, ugnayan natin yan kay Kristo. Nabanggit ni Pablo. Si Kristo daw ang unang bunga ng mga namatay. Nung sabihin ni Pablo, ay pinapahayag niya na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang para sa Kanya. Hindi siya ang huling mabubuhay. Siya ang una.
sa mga aanihin ng Diyos, di ba? So si Kristo ang unang bunga, patunay na may susunod. May aanihin, may darating na pagkabuhay. Kung paano ang unang bigkis ng ani, mga kapatid, sa trigo halimbawa, ay katiyakan ng nalalabing ani. Di ba? Nag-aalay yung mga farmers nun, mga Israelita. Yun meron silang unang bigkis, unang bunga. Katunayan yun na naniniwala sila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Mas marami pang darating. Garansya yun na marami pang pagpapala na ani na darating. Ganon din. Sa muli pagkabuhay ni Kristo, kung mo siya ang unang bunga, yun ang garansya. Ebidensya na ang mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin. Yan ang pag-asa natin. Diyan tayo nakatanaw. Mga kapatid, mahalagang tandaan natin. Yung may mga binuhay dito ng mga patay bago si Kristo. Tulad ng binuhay ni Elias. Ni Elias at ni Eliseo, may mga binuhay sila, namatay na bata, di ba? Nabuhay nila sa Old Testament. Maging si Jesus sa kanyang ministry, bubuhay din siya nung namatay. Si Pedro, bubuhay rin. Si Pablo, bubuhay rin. Si Lazaro, di ba, binuhay ni Jesus. 3 araw na ata nasa libingan. Pero si Kristo lamang ang nabuhay na may maluwalhating katawan at hindi na muling namatay. Kasi mga nauna sa kanya, namatay din yung mga yun. Kaya pinag-uusapan natin dito, unang bunga ng pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian. Di ba? Unang pumasok sa ganap na walang hanggang pagkabuhay. Kaya kapag sinabi natin si Kristo ang unang bunga, ang ibig sabihin nito, yung kanyang libingan ay hindi kawakasan. Simula lamang yan. Yeah? Yung kanyang pagkabuhay ay hindi yan milagro lamang. Ito'y paunang bahagi ito ng dakilang pag-aani na gagawin ng Diyos. Sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, aanihin niya yung mga nanampalataya kay Kristo. At kung tayo ay kay Kristo, ang kanyang pagkabuhay ay katiyakan na tayo rin ay bubuhayin. Di ba? Napakagandang yan. Sa madaling salita, mga kapatid, ang walang lamang libingan ni Kristo, pangako yan ng ating sariling walang hanggang buhay. Yan ang mensahe ng the empty tomb of Christ. Na nabuhay siya maguli. Next verse. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Yung isang taong tinutukoy dyan ay si Adan. At hindi lamang sa section ito babanggitin ni Pablo yan. Sa susunod pang mga topic natin dito sa 1 Corinto chapter 15, mababanggit niya rin yan. At dito babanggitin din. So, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan ang tinutukoy, dumating ang kamatayan. Yung pala yun, mga kapatid. At mamaya, may iba pa paliwanag yan. Sa pamamagitan din ng isang tao, dumating ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. So, si Kristo naman ang tinutukoy dito. Bakit ba nasabi ni Pablo yan? Ngayon ba? Next verse. Sapagkat kung paanong si Adan, yan, binanggit na, ay namatay. Siya yung sinasabi rin sa verse kanina, sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano si Adan, o kay Adan, ang lahat ay namatay. Dahil kay Adan, nagkaroon tayo ng kamatayan, mga kapatid. Dahil sinuway niya ang utos ng Diyos. O gano'n nangyari kay Adan. Dahil sa kagagawa ng unang nilikha ng Diyos na tao, nadamay tayo. Lahat ay namatay. Gayon din kay Kristo. Gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. So, kita niyo, no? Kay Kristo, bubuhayin lahat. Isa-isa natin, sapagkat ay nagbubukas ng logical na paliwanag doon. Pinakikita ni Pablo na ang katotohanan ng kamatayan ay hindi hiwalay sa kasaysayan ng tao, kundi may malinaw na pinagmulan yan. Ito pinagmula, parang ito nga yung pundasyon, katiyakan ng katotohanan. Katiyakan ng katotohanan na mabubuhay tayo lahat muli. Sapagkat kung paanong kay Adan, yan si Adan, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung unang tao na nagkasala, ang lahat ay namamatay. Lahat tayo namamatay dahil sa kasalanan, mga kapatid. At nagsimula yan na magkasala si Adan doon sa halaman ng Eden.
Ito yan mga kapatid, no? Singit natin itong Roma. Tungkol kay Adan, ang lahat ay namatay. Roma 5:12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung isang tao dyan, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pumasok na yung kasalanan. At sa pamamagitan ng kasalanan, may kasalanan na, ay ang kamatayan. Nung pumasok na yung kasalanan, nagkaroon na ng kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga taong kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun pala yun, mga kapatid. Nagsimula sa kasalanan ng isang tao. Pumasok ang kasalanan sa libutan. Kung meron ng kasalanan, lahat tayo mamamatay. Namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Sapagkat, sabi nga sa ibang talata, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sagipin tayo sa ating mga kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, di ba? Sabi rin sa ibang talata ng Biblia. So yan po mga kapatid. Kay Adan, ang lahat ay namamatay. Diba? Ngayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. So parallel to. Ano yung parallel? Yung magkatabi parallel. Di ba? No? Ano yung parallel? Dahil kay Adan, ang lahat ay namatay. Pero sa ganung paraan din, kay Kristo naman, kaya lang, parallel sila, iba lang ang resulta. Ang resulta naman dito kay Kristo, buhay. Buhay na walang hanggan. Ang lahat ay bubuhayin. Dahil kay Kristo. So, ito, hindi lang general resurrection to. Lumipat na si Pablo sa pundasyon ng pananampalatayang Kristyano na kaya tayo nagkaroon ng pag-asa na tayo bubuhay maguli sapagkat ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo man ay bubuhayin. So yung dito nakita natin mga kapatid, kay Kristo buhay at pagkabuhay na maguli. At mahalagang pansinin din natin mga kapatid, na ang muling pagkabuhay ay hindi sabay-sabay. Kundi may itinakdang pagkakasunod-sunod yan. Yan po ang sinasabi sa huling talata natin. Pangako to sa atin mga kapatid. Subalit, ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga. May kaayusan di ba? Ito yung kaayusan ng pagkabuhay na maguli. May kanya-kanyang panahon. Si Kristo muna nauna, yung unang bunga. At pagkatapos, yan na, ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Kailan magaganap yan? Sa muling pagparito ng Panginoon sa Kristo. Sa kanyang pagdating, bubuhayin niya muna yung mga yung mga Kristiyanong namatay na noong una, at kasabay na tayo riyan, mga kapatid. Kung ngayon darating si Kristo, buhay pa tayo, di ba? Hindi na tayo makatitikim ng kamatayan sapagkat aagawin na tayo ng Panginoon. Isasama tayo sa mabubuhay na magli. So, ang muling pagkabuhay, mga kapatid, ay tiyak at totoo. Ito ay may kaayusan. Si Kristo muna, pagkatapos ay mga kay Kristo. At ito, nakasentro sa ating Panginoon, sa muling pagparito niya. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, wala sanang unang bunga. Ngunit dahil siya ay muling binuhay, may kasigurudahan tayo. Sigurado tayo na ang muling pagkabuhay ng mga kay Kristo magaganap sa kanyang muling pagparito, sa kanyang pagdating. Kaya mahalagang tandaan natin mga kapatid, hindi lamang si Kristo ang unang nabuhay muli, kundi siya ang unang nabuhay muli na hindi na muling mamamatay. Ganon din ang mangyayari sa atin. Pag nabuhay na muli tayo, wala na kamatayan. Didiscuss ni Pablo yan sa pag-usad pa natin dito sa chapter 15. Hindi ka mabubuhay na maguli na ganyan ang itsura mo. No? Kung bungi ka ngayon, hindi ka naman bibigyan ng everlasting life na everlasting na nakapustiso ka. Kung may sakit ka sa atay ngayon, mahina ang kidney mo, mahina ang puso mo, ano man ang karamdaman, butol ang paa mo, lumpo ka. Ika nga, person with disability ka, sa pagkabuhay na maguli, mga kapatid, wala na yung disabilities natin. Yan itatala kayo pa sa mga susunod pang mga talata ni Apostol Pablo. So yan po mga kapatid, hanggang verse 23 lang tayo. Dahil mahaba pa yan. Marami pang mga inspirational verses tayo may encounter. Huwag kayo mag-absent. Napakarami pang mga pangako rito na magbibigay ng inspirasyon sa atin na nakafocus yan sa pagkabuhay na maguli natin.
Marami pang didiscuss si Pablo. Mahaba pa ito, chapter 15. Kaya mga kapatid, malinaw na yung pinakita rito. Mga pinag-aralan natin talata na napakahalaga na tayo ay maniwala, manampalataya, na tayo man ay bubuhay maguli. At nakita natin na walang saysay na. Walang kabuluhan ng lahat. Tama yung title natin. Kung walang pagkabuhay na maguli, walang saysay ang lahat. Nakita niyo naman, di ba? Pangangaral ng mga apostol, pananampalataya natin, lahat ng pinagagawa natin tungkol sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng pagtitiis natin, walang saysayan. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, at kung walang pagkabuhay na maguli, bukod kay Kristo. So yan mga kapatid, no? Kung si Kristo ay muling binuhay, may saysayan lahat. At ang ating pananampalataya, ang ating mga sakripisyo, ang ating mga pagsunod at ang ating mga hinaharap. Mabuhay tayo. Hindi para sa mundong ito lamang, kundi para sa kahariang darating. Yan ang focus natin. Mayroong pagkabuhay na maguli. Handa natin ang ating mga sarili sa bagay na yan. Paniwalaan natin, mamuhay tayo na talagang tanggap natin na patungo tayo sa muling pagkabuhay sa takdang panahon. Magaganap ang dakilang pangako ng pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian at walang hanggan. Yan ang ating pag-asa, mga kapatid. No? Kung hindi yan ang pag-asa nyo, baguhin nyo ang pag-asa nyo. Pag-asa natin, yung pagkabuhay na maguli natin, dahil si Kristo ay nabuhay na maguli. Yan din ang ating paninindigan. At yan ang ebanghelyo na ating pinangahawakan. Hanggang dyan, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.